sa pamilya Matubang, sa Kalingap, sa founder at kay Kalingap Prab. Yung respeto man lang sana sa mga inaalaga ang beneficiary. Sana kahit man lang yun sana iparamdam pa nila. Kasi talagang grabe na yung ginagawa. Tsaka isipin mo, sa dami ng pwedeng tulungan, kayo ang napili ng Kalingap, no? Nabigyan kayo ng opportunity and then sisirain nyo. Huwag kayong guys, sa umpisa lang yan. Kung may lalapit sa inyo, aalokin kayo. Pabor yan, syempre. Syempre, unang ganun naman, di ba? Pag ang isang lalaki, pag naliligaw sa isang babae, di ba, laging laging maayos sa umpisa, syempre, nagliligaw pa lang eh. Pero pag nakuha nila yung gusto mo, wala na, iiwanan ka na. Loloko eh. Kumbaga parang naiipit na argabyado eh. Pero alam mo Kuya Jens, ang analysis ko dito, hindi yan titigil. Ngayon alam na natin na anytime, no? Anyhow, mawawala na sila sa Kalingap, no? Sinabi naman ni Kuya Bal huwag kayo magpaalam, no? Kung umalis kayo, umalis na kayo. So, yung thinking ng iba na tatahimik, I think simula pa lang to, Kuya Jens. Hindi na magtataka pag isang araw may Kalingap Angels na may marinig tayong kinakausap. No, pero syempre tiwala pa rin ako kasi hindi naman natin pwede i-compare dun sa isa. No, nung walang-wala, mabait, no ngayon may pera na, nagbago utak, ang pag-iisip, ang pananaw. I think siguro ako mas as of now, tiwalang-tiwala ako sa lahat ng mga Kalingap Angels na hindi sila maloloko o madadaya o makukonvince. So, yun ang tiwala ko kasi depende yan sa hindi naman natin pwede i-compare. Pero ako may tiwala ako sa mga Kalingap Angels. Yun nga lang, kailangan nila mag-ingat kasi sa panahon na to, naninigurado ako 100% gagawa ng paraan niyan para makausap sila and then sisiraan si Kalingap Rob. Bawal makipag-contact directly sa sponsor. Kita nyo, hindi kayo nagsusumbong. Napahamak tuloy kayo. Halata namang nawakwak eh. Diba kung alam nyo yung rules alam nyo na ang beneficiary hindi pwede magkaroon ng contact. Direct contact sa sa sponsor. Halata namang nagkakaroon kayo ng direct contact eh. 'Di ba? Kahit hindi nyo sabihin eh, 'di ba? So, talagang kita mo hindi nagsusumbong. Ibig sabihin hindi talaga loyal 'yun. At the first place, kung i-analyze mo 'yun, hindi talaga loyal 'yun. Kung loyal 'yun, una pa lang nagsumbong na. Itong sinasabi niya beneficiary na lalaki na nililigawan, nagsumbong. Ibig sabihin, talagang loyal 'to. Yan yung totoong loyal, hindi yung iyak-iyak. Sasabihin, magtatanggol ako. Huwag kayo maniwala, sinungaling yan. Sumbong po mga Kalingap. Kaya nga, thank you sa lahat ng beneficiary na hindi nadadaan sa sukol, hindi nadadaan sa mga gandang pangako, hindi nadadaan sa mga mga bagay na mabubulaklak na salitang sinasabi ng mga wakwak na yan. So, ayun po mga Kalingap. Ang clue natin, para din na kayo mag-isip. Kasi yung iba, ang dami ng haka-haka na mali-mali. So, hindi po Kalingap Angel. Isa po siyang beneficiaryong lalaki ni Kalingap Rob. At, ayun nga, sana ay hindi naman humantong na pati mga Kalingap Angels ay subukang wakwakin din. Alam mo, Kuya Jens, hindi na magtataka pag isang araw may Kalingap Angels na may marinig tayong kinakausap. No, pero syempre tiwala pa rin ako kasi hindi naman natin pwede i-compare doon sa isa. No, nung walang-wala, mabait, no ngayon may pera na, nagbago utak, ang pag-iisip, ang pananaw. I think siguro ako mas as of now, tiwalang-tiwala ako sa lahat ng mga Kalingap Angels na hindi sila maloloko o madadaya o makukonvince. So, yun ang tiwala ko. Kasi, depende yan sa hindi naman natin pwede i-compare. Pero ako may tiwala ako sa mga Kalingap Angels. Yun nga lang, kailangan nila mag-ingat. Kasi sa panahon na to, naninigurado ako 100%
gagawa ng paraan yan para makausap sila and then sisiraan si Kalinga Prab. Yun talaga yung scheme nila, no? Kumbaga yun talaga yung mission and yung pinaka-mission nila, objective ngayon. Ang makakalaban ni Kalinga Prab, hindi naman yung nasa labas ng Kalingap, hindi yung mga antay, yung mga nasa loob. Ganun kasi sa gera, guys, no? Para mapasok mo, no, yung isang kampo, dapat meron kang siraan nun ng sisiraan mo yung utak nung nasa loob. Eh pag nasira mo yung utak nun, edi kunwari dikit pa ng general, no, pinaka-leader, tapos bubuyuin nila, aalokin na nila ng pera. Ganun yun usually napapanood yun sa pelikula. At sa totoong istorya ng war, sa gera, aalokin na nila ng pera. Parang yung sa Russia ba yon? Parang isang Russian pilot, dahil yung nung araw yung kanilang yung jet fighter napaka-advance, wala pa ang US noon tsaka Israel. Ang ginawa ng Israel, inalokan nila ng pera yung piloto na yon, and then para lumipat sa kanila, yun, naalok na, binigyan nila ng pera, yung pamilya dinala sa ibang lugar, tinakas sila, and then nung nagawa yun, inalokan na ng pera, pinalipad yung jet fighter ng Russia papuntang Israel ata yun o US, di ko na maalala. So ganon, so nangyari yan. So ang pinaka main objective dyan, ang mismo magiging kalaban ng Kalingap, yung nasa loob. Kaya huwag kayo magtaka pag isang araw nagde-depend, then di ba, nagde-depend kuno, tapos later on magugulat ka, wala na sa Kalingap, kalaban na ni Kuya Bal sa ni Kalingap Prab. So alam nyo na nangyari doon, baka nagkaroon ng alokan, no? Nagkaroon ng kaliwaan, pumaldo na, pero mahirap ipagpalit yung dyan, yung prinsipyo, tsaka yung mo dyan, di ba? At alam mo naman kung gaano ka tinulungan ng Kalingap, then kaagatin mo sa gano'n, no, kaagatin mo, mali. Subukang wakwakin din itong mga wakwak na ito. And sana ay maalala nila na kaya din sila nasa pwesto nila ngayon ay dahil kila Kalingap Prab. Yes. Na kung di dahil sa Kalingap, ay wala sila sa kung nasaan man sila exactly ngayon. At kung ano man yung mga bagay na natamasa nila at nabago sa buhay nila. So kahit man lang sana, yung respeto man lang sana sa pamilya Matubang, sa Kalingap, sa founder at kay Kalingap Prab. Yung respeto man lang sana sa mga inaalaga ang beneficiary. Sana kahit man lang yun sana, iparamdam pa nila. Pero kasi talagang grabe na yung ginagawa. Tsaka isipin mo, sa dami ng pwedeng tulungan, kayo ang napili ng Kalingap, no? Nabigyan kayo ng opportunity and then sisirain nyo. Huwag kayong guys, sa umpisa lang yan. Kung may lalapit sa inyo, aalokin kayo. Pabor yan, syempre. Syempre, unang ganun naman, di ba? Pag ang isang lalaki, pag naliligaw sa isang babae, di ba, laging laging maayos sa umpisa, syempre, nagliligaw pa lang Pero pag nakuha nila yung gusto mo, wala na, iiwanan ka na. Lolokohin ka na, di ba? Usually nangyayari yung gano'n. Depende, pero depende sa naliligaw, pero may mga ganong naliligaw. Ang hangad lang sa'yo, gamitin ka. Siyempre, pag naliligaw yan, sa umpisa, mabait yan, panay opo yan, sa magulang ka na. Pero pag nakuha ka na, nagamit ka na, iiwanan ka, lolokohin ka pa. Ang masakit, bubugbugin ka pa, sisiraan ka din, no? Alam nyo, logic lang sa mga beneficiary, even sa Kalingap Angels, tignan nyo yung taong kausap ninyo. Tignan nyo yung record. Bakit ba umalis yan? Umalis ba yan? Inalis ba yan dahil mabait? Hindi. Inalis yan dahil may ginawang kaloko. Yun dapat yung isipin. Kung i-aalokin kayo, kung may i-aalok sa inyo, na may paninirang sasabihin sa inyo, mag-isip kayo ng 100 times or 1 million times bago kayo maniwala. Kasi sa umpisa lang yan maganda. Later on, aawayin din kayo, iiwanan din kayo. Kasi nagamit na kayo. Ganun na yung pag wala na kayo silbi. Ang masakit pa niya, nagamit na kayo, nakasira pa kayo ng ibang tao. Wala na magtitiwala sa inyo. Kaya mag-isip kayo mabuti, huwag niyo ipagpalit yung inyong karangalan sa pera. Agree ba kayo doon, guys? Please comment down below. Hindi na siya maganda. Lahat na yata ng pwedeng gawin, baka halos nagawa na. Sana ay matauhan, sana maging okay pa ang lahat. Sana maging okay pa ang lahat para matapos na rin yung mga issue, kasi ang dami na iipit, ang dami pong
kumbaga parang naiipit na argabyado eh. Pero alam mo, Kuya Jens, ang analysis ko dito, hindi yan titigil. Ngayon, alam na natin na anytime, no? Anyhow, mawawala na sila sa kalingap, no? Sinabi naman ni Kuya Bal, kahit di kayo magpaalam, no? Kung umalis kayo, umalis na kayo. So, yung thinking ng iba na tatahimik, I think simula pa lang to. Kasi yung kung sinasabi ni Kuya Jens na gusto magtayo ng community, do you think hindi yan makikipagkompetensya? Makikipagkompetensya yan sa Kalingap. And gagawin niyan lahat para siraan si Kuya Bal sa si Kalingap Rab. Bakit sila tinutukoy ko? Sila kasi yung leader eh. Once na masira mo yung leader, magawa mo ng kwento at marami mapaniwala, yun, simula na yun. Kaya nga malaking bagay din talaga ako. Sinasabi ng iba na wag daw reaction na, wag na kayo mag-reaction. Pwede naman po kami hindi mag-reaction sa mga issue. Ang tanong, kapag hindi kami nag-reaction at hindi kami nag-validate, hindi kami nag-react, hindi kami nag-analyze, yung nasa kabilang kampo, tuloy-tuloy ang paninira nun. Tuloy-tuloy ang komento nun sa mga live. Kami, as a reactor, tahimik lang kami. Sige, isipin nyo, hindi kami mag-react. Sa tingin nyo, makakatulong yun sa Kalingap? Hindi makakatulong yun. Kasi sila, tuloy-tuloy ang mga sinasabi sa social media. At alam nyo naman, sa social media, maraming madaling maniwala. At kapag marami nang naniwala, baka mamaya huli na para magsalita ka. So, bago pa lang magsimula yung mga ganyang scheme, dapat may nag-react. Depende kasi sa reactor yan. Panoorin niyo yung mga reactor na talagang nag-a-analyze at nagbibigay ng tamang opinion. Kasi minsan, as a reactor, hindi mo iisipin sarili mo. Iisipin mo din yung nire-react mo. Kung paano mo, kasi minsan mag-react ka, magtatanggol ka, pero sablay-sablay pinagsasabi mo. Ilalagay mo sa alanganin. Huwag ka na lang mag-react. Mas maganda tumahimik ka. Kasi ilalagay mo sila sa alanganin. Pero if you think you can handle the situation, no? You can do a opinion and correct analysis sa bagay-bagay, makakatulong ka. Kaya ang pag-reaction video, depende po yan sa nag-react. Ganun po. Kaya sasabihin nyo, huwag kami mag-react, huwag na reactionan. Sabi ko nga sa inyo guys, simula pa lang ng laban. Simula pa lang laban. Simula na yan. Kasi halata na marami na silang nilalapitan, di ba? Situasyon na nagugulo yung buhay dahil sa mga nangyayari. So yun lang naman po. Hanggang doon lang po talaga muna ang ating ang ating clue. Hanggang doon lang muna ang ating clue, mga kalingap. Para sa kapakanan po ng beneficiary. Tama naman. Hindi po natin pwedeng pangalanan. Ano po? So, yun lamang po mga kalingap. Kung kayo ay may mga question, tanong, itanong nyo po sa comment section. Kung kayo man po ay merong mga komento itungkol dito po sa issue na ito, i-comment po ninyo sa comment section po, mga kalingap. And maging vigilante po tayo kapag matiyag, mapangahas, matanglawin sa lahat ng mga napapanood natin. Yun lamang po mga kalingap. Ayan, maging matanglawin. Anyway, maraming salamat. Ayan, salamat siyempre kay Kuya Jens. Supportahan po natin kanyang YouTube channel, Kuya Jens. At yun lang po masasabi ko. Hindi pa po ito matatapos guys. Simula pa lang ng laban. Kaya sabi ko nga again, huwag kayo magtaka kung mayroong isang reactor, may isang Kalingap Angels, may beneficiary ang magsalita against sa Kalingap. Kasi yun talaga ang paraan para gumawa ng paninira sa Kalingap. And still, naniniwala ako at may tiwala ako sa mga angels and beneficiary na hindi sila masisira. Pero syempre kahit gano'n pa man, no, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa ating mga sarili kasi iba na yung laban. Kasi talagang yung laban ngayon, napapansin ninyo, nag-recruit na sila guys. Hindi isang tao, kundi multiple person ang nilalapitan nila. Kaya yun lang masasabi ko. At maraming salamat. Ito po ang paborito nyo reactor. And I would like to hear your opinion and comments
sa ating ginawang reaction video. Ito po ang paborito nyo reactor ng baliw pero nakakaliw ang nag-iisa Marzano TV 2.0, and to God be the glory. Magandang araw. Paalam. Mo munang guluhin ang diwa. Manahimik muna. May darating na linya, hintay ka ba? Sa likod ng usok, may galaw na marahan. May mga matang busy sa